Kapag ang complainant ay nag-file ng kaso laban sa isang judge o public official, pero pagkatapos ay nag-execute ng affidavit of desistance at sinabing ayaw na niyang ituloy ang reklamo, automatic bang dismissed na ang kaso? Hindi po palagi. Pag-uusapan natin ngayon ang kasong Castillo versus Judge Calanog, Administrative Matter Number RTJ 90-447, decided on July 12, 1991. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, isang regional trial court judge ang inireklamo for immorality and conduct unbecoming of a public official. Ang complainant ay nagsabing nagkaroon siya ng relasyon at nagkaroon pa umano sila ng anak. Later on, ang complainant mismo ay nagsumite ng letter request at affidavit of desistance. Sa affidavit, sinabi niya na hindi na siya interesado na ituloy ang reklamo at binawi na niya ang kanyang paratang. Ang ating tanong ngayon, dahil may desistance na, tapos na ba ang administrative case? Sa kasong ito, tinuloy pa rin ng Supreme Court ang investigation. Una, dahil ang administrative case laban sa judge or public official ay hindi purely private dispute. Hindi lang ito tungkol sa complainant, ito ay tungkol din sa public trust, integrity of public office at confidence ng publiko sa justice system. Ikalawa, sinabi ng Supreme Court na generally, affidavits of desistance are not given persuasive value, especially na kung lumalabas na afterthought lamang ito. Kung basta-basta tatanggapin ng korte ang desistance, maaaring maging mockery ang investigation of truth. Ikatlo, hindi lang complaint ng complainant ang basehan ng court. May testimonies ng ibang witnesses. May investigation, may verification, at may mga independent circumstances na nagpatibay sa allegations. Kaya kahit umatras ang complainant, may sapat pa ring basis para ituloy ang administrative proceeding. Sa ruling, sinabi ng Supreme Court na ang judge ay dapat maging model of integrity, probity, and propriety. Hindi lang sa loob ng courtroom, kundi pati sa private life. Dahil ang judge ay subject to public scrutiny, ang personal conduct ng judge ay may epekto sa tiwala ng publiko sa judiciary. Mahalaga po nating linawin na hindi ito criminal case for concubinage. Administrative case ito. Kaya hindi kailangan ng proof beyond reasonable doubt gaya sa criminal case. Ang pinag-uusapan dito ay fitness, integrity, and conduct of a judge as a public officer. At dito nakita ng Supreme Court na ang conduct ng judge ay hindi naaayon sa mataas na standard ng judiciary. The court found that Judge Calanog behaved in a manner unbecoming of his robes, failed to meet the high expectations from a judge, and diminished public esteem for the judiciary. Sa final decision ng Supreme Court, the Supreme Court found Judge Calanog Jr. guilty of immorality. Siya ay na-dismissed from the role of judges. Ang dismissal ay may prejudice to reinstatement or appointment to any public office, including government-owned or controlled corporations. Forfeited din ang retirement benefits niya kung meron man. Ibig sabihin, kahit binawi ng complainant, ang reklamo sa kasong ito, hindi iyon naging dahilan para itigil ang administrative case. Tinuloy ng Supreme Court ang kaso dahil public interest ang involved. Ang legal lesson, kapag administrative case laban sa judge or public officer, hindi automatic na matatapos ang kaso dahil lang umatras ang complainant. Because public office is a public trust. Ang interest dito ay hindi lang personal interest ng complainant. May public interest na protektahan ang integridad ng serbisyo publiko at ng judiciary. Tandaan po natin, affidavit of desistance may be considered but it does not automatically erase the complaint.
Kung may independent evidence at public interest ang kaso, pwedeng magpatuloy ang administrative proceeding. At kapag judge ang involved, mas mataas ang standard. Dapat ang conduct niya ay above suspicion, sa loob man o labas ng courtroom. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Follow our channel, Attorney Bel Lucila, for more legal discussions for Filipinos. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.